Do you wanna know? Hello everyone! Magandang buhay sa ating lahat. Ang video natin ngayong hapon guys ay magre-repat at magtitrim tayo ng Polychias fruticosa plant or sa iba ito ay tinatawag na papua or dito sa amin ito ay tinatawag na kalipay. Kalipay is a Visayan word which means happiness. Ayan. Kung napapansin niyo guys, sira-sira na yung pot. Ayan oh. Ito rin. Ayan, sira-sira na. Tapos ito namang isa ay masyadong maliit para sa kanya. Ayan. Itong variety na to guys, ano siya, green na green yung dahon. Ayan, wala siyang variegation. Dito tulad nitong isa, variegated siya. Maganda yung dahon niya. Tapos itong isa naman, variegated siya pero maliliit yung dahon niya. Tsaka iba rin yung shape ng dahon kumpara dito sa isang variegated din. Ayan. Ayan. Tapos ito naman plain na plain. No, dito sa amin ito yung pinakaluma. Tinatawag itong kalipay or happiness. Kaya yung mga matatanda sa amin naglilipat ng bahay or lilipat sa bagong bahay, gumagawa sila ng mga ritual. Kung tawagin dito sa amin ay palihi. Madaling araw pa lang maglalagay sila ng ganitong halaman na ibabad sa tubig, ilalagay nila sa pintuan ng bagong bahay na lilipatan. Para daw, according sa paniniwala na pag naglagay daw ng ganito, yung mga titira daw ay magiging happy. Dahil ito ay tinatawag na kalipay or happiness. Kaya yon ang ginagawa nila. Ayan. Itong isa guys, ayan, kung napapansin ninyo, nag-revert na rin yung yung variegation niya. Ayan dito sa itaas wala nang variegation. Na lang, green na lang. Dito sa baba na ayan maganda yung pagka-variegated niya. Ayan. So ngayon guys ay ititrim natin dahil yung mga yung mga halaman na mag-revert na yung yung variegation ng nila, mga dahon, kailangan natin silang tanggalin para hindi mahawa yung ibang mga sanga or yung mga dahon na mayroon pang variegation. So kailangan nating tanggalin itong nag-revert na. Kaya guys, umpisahan na nating mag-repat bago natin i-trim. Yung soil na gagamitin ko guys ay ordinary soil lang naman ito guys, pero nilagyan ko ng rice hull. Kasi ang mga Polychias ay gusto nila yung well drained na soil. Ang laki ng butas. Kaya pag ganitong malaki ang butas, gagamitan natin ng liner para hindi lulusot yung yung soil dito. So kailangan natin ng liner. So ang ginamit kong liner ay ito. Ayan, nagupit ako ng net. Meron kasi akong sobrang net doon sa likod. Ilalagay ko dyan guys para hindi mahulog yung soil. Lagyan muna natin ng soil para hindi magalaw yung liner. Tapos ito, tanggalin natin kasi ayan guys, sirang-sira na talaga. Ayan Maganda pa naman sana yung niya guys, kaya lang yung pot sira. Tapos tanggalan natin ng mga ayan, maganda pa naman ang maganda yung soil na nandito. Ito mga Polychias guys ay mabilis lang mabuhay. Ayan, maganda ito itanim dahil hindi ito masilang. Lang, wag lang natin itong ilagay sa sa direct sunlight. Ayaw nito ng direct sunlight. So dito lang natin ilalagay sa mga shaded area. Ayan, so meron na siyang Ngayon naman ay tanggalin natin yung yung nag-revert na sanga. Ito hanggang dito yung nag-revert.
Ayan, dito banda yung nag-revert. Ayan, o puro na green, wala nang variegation. So, puputulin natin mula dito. Ang purpose guys, bakit kailangan nating putulin para hindi mahawa yung yung iba. Kasi pag hindi natin ito tatanggalin, lahat ng itong mga variegated na dahon, magiging green na rin. Yung mga variegated na halaman, meron talagang tendency na mag-revert kung kulang sila sa sunlight. Ito kasi nilagay ko dati doon sa likod ng bougainvillea na yung mga madahon na bougainvillea, doon ko ito tinago, kaya ayan, nag-revert yung dahon niya kasi kulang siya sa sunlight. Ayan, naputol ko na guys. Ayan puro to green. Tapos meron pang natira. Ayan ayan, so putulin natin ito. So, ayan, kita nyo walang variegation. Ayan, hanapin pa natin yung mga sanga na walang variegation. Ayan Ayan, tapos itong mga ganito guys na ayan, nang tawag nito, nakalaylay na, pwede rin natin itong putulin or i-trim, or pwede nating i-trim tapos natin kasi pangit na tingnan. Kanang itong putulin, sorry, puputulin kita. Ito naman guys, kung napapansin niyo, ayan, naging ganito na yung yung isang sanga niya. So ang gagawin natin ngayon, iti-trim natin para meron tayong ipropagate. Ayan. Putulan natin guys dahil masyado na siyang mahaba. Tapos ito guys, para hindi itusok na lang natin dito sa sa gilid. Ayan, itutusok natin. Putulan natin siya. Ganyan. Itusok natin siya. Ayan guys, para hindi siya masayang. Guys, ang polisias, mabilis lang siyang mabuhay. Kahit ibabad mo to sa tubig, mabubuhay ito.
So ngayon guys, tapos ko nang mairipat yung aking mga polishas. Ngayon naman itong mga cuttings ko or itong mga naputol kong sa pagtitrim, itong mga sanga na pinutol ko, ito na rin ang ipopropagate natin. So ganito lang ang pagpropagate ng ng polishas. Yung mga cuttings lang, yung mga pipiliin lang natin yung matured na sanga or stem, yun ang ipopropagate natin. So tulad nito, ayan, matured na. So pwede na itong i-propagate. Ito pwede pa tong hatiin sa dalawa para mabilis lang naman ito mabuhay. So ayan, hinahati ko guys. Ayan. Kasi masyadong Tapos itutusok lang natin ng ganyan. Ayan, mabilis lang kasi mabuhay itong guys, itong mga polishas or ming aralya or kalipay or papua. Ayan, kung ano mang gusto niyong itawag dito, basta dito sa amin ito ay tinatawag na kalipay. Ayan, so ganyan lang. So ayan guys, tapos na tayo sa ating pagre-ripat at pagtitrim ng aking mga polishas or kalipay plant. At ito naman yung mga naputol ko. Ayan, ito yung napropagate natin galing sa pagtitrim ng aking mga polishas. So dito ko na lang i-end ang aking video guys. Maraming salamat sa inyong oras sa panonood at sana kahit papaano meron kayong natutunan dito sa aking video. Para doon sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa aking munting channel at para naman updated kayo sa aking mga susunod na mga video, paki-click ng notification bell. Ayan. Have a nice day everyone. Bye!